tomboy. Yan ang tawag at pagkakakilala sa akin sa lugar namin. Lalo na sa mga tambay sa bilyaran namin. Babae pero kilos lalaki at pusong lalaki. Ako si Lenlen, 30 years old at ang kwento ng buhay at pag-ibig ko ay iikot sa 4 na sulok ng lamesa ng bilyaran. Isang magaling na bilyarista ang aking ama. At dahil sa hilig niya talaga ang bilyar, ay nagpatayo siya ng maliit na negosyo. At yun nga ang bilyaran. Nasabi kong maliit lang na negosyo dahil ang bilyaran ni tatay ay may 2 lamesa lang at nakatayo lang sa mismong harapan ng aming bahay. Nag-iisa lang akong anak ng mga magulang ko. At dahil nga mula bata pa lang ako, ay may bilyaran na kami. Hindi na nakapagtataka na mahilig din ako sa larong bilyar. Kinalakihan ko na ang larong bilyar. Bata pa lang ay hinasa na ako ni tatay sa pagtumbok dahil ang nais niya ay lumaki akong kinikilala sa larong iyon. Isa din siguro yun kaya naging boyish ako or parang lalaki kong kumilos. Dahil puro lalaki ang mga player at tambay sa bilyaran. Sa edad ko na 14 ay madami na akong pinapahirapan sa tumbukan, nakilala na din ako sa lugar namin. At madalas ay dinadayo ng ibang gustong subukan ang kakayanan ko. Pero gaya nga ng sabi ko, ay laking bilyaran ako. At bata pa lang ay batak na sa laro. Kaya hirap silang manalo. Kaya naman madalas ay paldo ang tatay ko sa pustahan. Maging ang ibang mga namumusta na tambay sa amin, ay pumapaldo din madalas. Hindi naman sa pagmamayabang ay kahit pusong lalaki ako, ay hindi naman maitatago ng pormahang lalaki ang angking ganda ko. Madami din ang nagpaparamdam sa akin at nagpapakita ng interes na ligawan ako. Pero karamihan sa kanila ay kung hindi man takot sa akin, ay takot naman sa tatay ko. Dati kasing pulis ang tatay ko, pero maagang nagretiro. Kilalang strikto. Lalo na pagdating sa akin dahil ang nais niya ay mag-focus lang ako sa pag-aaral at sa pagbibilyar. Lenlen, anak, unti-unti ka nang nakikilala at maganda yan dahil ang gusto ko talaga ay maisali ka sa malaking tournament. Kaya dapat ay maging mas matibay ka pa. Mag-ensayo ka palagi at nang hindi magbago ang tumbok mo. Tandaan mo pangarap ko mag-champion nun. Pero nabigo ako kaya gusto ko ikaw ang tumupad nun. Kailangan maging champion ka din. Mahabang paliwanag ni tatay. Opo tay, pangako po mas lalo ko pagpaghuhusayan at tutuparin ko po ang pangarap ninyo. Dahil sa mga sinabi ni tay, ay mas lalo pa akong naging pursigido na maging mas mahusay pa sa bilyar. Ngunit dahil din doon ay unti-unti ko na din palang napapabayaan ang aking pag-aaral. Nagsibaba ang mga grades ko at may mga subject pa nga na naibabagsak ko. Isang araw ay nadinig kong nagtatalo ang nanay at tatay ko. Abay Mario, baka naman dahil dyan sa pagbibilyar ng anak mo, ay hindi makatapos ng pag-aaral yan saan ni nanay kay tatay. Bakit naman hindi makakatapos, Dolor? Pumapasok naman at hindi lumiliban. Tsaka kung tutuusin, mas may future sa sports ang anak mo. At dadating ang araw, kikilalanin siya sa buong mundo, sagot ni tatay. Sobrang baba ng mga grades ng anak mo at may bagsak pa. Anong future sa sports yang sinasabi mo? Puro sugal lang ang natututunan niya dyan sa bilyar na yan. Pagalit na saad ulit ni nanay. Basta wag mo na akong kontrahin, Dolor. Ang gusto ko ito pa rin ni Lenlen ang hindi ko natupad noon. Dahil sa kakakontra ng nanay ko, magiging champion sa bilyar ang anak natin. Mariing sagot ni tatay sabay labas ng bahay at punta sa bilyaran. Ang totoo, hindi ko talaga sigurado ang totoong pinagugatan. Kung bakit gustong-gusto ni tatay, na kung bakit ganun na lang ang pagnanais ni tatay, na gumaling makilala at maging champion ako balang araw sa bilyar. Ang lagi niya lang kasi bukang bibig ay pangarap niya iyon na hindi niya natupad kaya ako daw ang gusto niyang tumupad. Lumipas pa ang panahon at mas lalo akong nakilala sa lugar namin. Hanggang sa isang araw ay dumating ang kumpare ni tatay na si Ninong June. Galing ito ng Amerika at nagbabakasyon lang sa Pinas. Taga-kabilang bayan sila Ninong June at may kaya ang pamilya nito. Naninirahan na sa Amerika ang buong pamilya nila. Ang mga papa at mama ni Ninong John at ang mag-ina niya na si Ninang Millet at ang anak nila na kasing edad ko na si Jake. Gaya ko ay nag-iisang anak lang din si Jake nila Ninong June. Kababata ko ito at maliit pa lang kami ay tahimik na ito. At ngayon na binatilyo na ay ganun pa din, tahimik pa din. Masayang nagkwentuhan, nagkamustahan at syempre nag-inuman ng tatay
at si Ninong John. Kasama din nila si Nanay at Ninang Milet, pero ang iniinom lang nila Nanay ay wine at kila tatay naman ay Alfonso. Nasa sala lang kami ni Jake at nanonood ng TV habang nagiinuman sila tatay sa lamesa. Gaya ng sabi ko, tahimik lang talaga ito. Hindi ito magsasalita kung di kakausapin. Nakahiga ako sa mahabang sofa at si Jake naman ay nakaupo sa maliit. Napansin ko na mas lalong naging gwapo ang kababata ko. Ang totoo noong mga bata pa kami ay gwapo na ito at ako naman ay hindi pa boyish or lalaki kung punorma at kumilos. Kaya lang naman din ako naging kilos lalaki dahil na din kay tatay. Yun kasi ang gusto niya yung maging astig ako kumilos para hindi daw ako ligawan ng mga taga sa amin. Ayaw niya kasi na masisira ang pangarap niya na maging sikat na bilyarista ako. Sakaling mapaibig ako ng kahit sino sa lugar namin. Kaya naman nakasanayan ko na din kumilos at pumormang lalaki. At ang alam ng lahat dito ay pusong lalaki din ako. Yun ang alam nila, pero ang totoo ay babaeng-babae ang puso ko. Humahanga din ako sa isang lalaki at yun ay lihim ko na ayaw kong malaman ni tatay. Dati ko pang hinahangaan ang kagwapuhan ni Jake. At ngayon mas lalo na dahil mas matured na siya. Matangkad at moreno ito. Tall, dark, and handsome ika nga. Para bang nababato-balani ako kapag napapatitig ako dito. Parang gusto kong kiligin pero hindi pwede. Hindi maaring mahalata ni tatay na humahanga or sabihin na nating nagkakagusto ako kay Jake. Yes, nagkakagusto ako kay Jake at hindi ko maaring itanggi yun sa sarili ko. Kung dati na bata pa kami ay hinahangaan ko lang ang kagwapuhan niya. Iba na ngayon dahil may kung ano na ang nadarama ko sa puso ko. Kamusta ang buhay sa ibang bansa, Jake? Tanong dito nang hindi na ako nakatiis na wala kaming imikang dalawa. Okay naman dun, medyo boring nga lang sad nito. Ganun, bakit mo naman nasabi boring? Ang mga lolo at lola ko lang ang kasama ko lagi sa bahay. Busy lagi sila mama at papa sa trabaho. Ay boring ngayon, sagot ko. Inaya ko ito sa labas ng bahay. Tara dun tayo sa labas sa bilyaran tayo magkwentuhan at ang ingay na nila tatay saad ko. Medyo maingay na din kasi ang tawanan at kwentuhan nila tatay at nila Ninong June. At itong si tatay ay bidang-bida ako palagi sa kwento. Ipinagmamalaki nito magaling daw ako sa bilyar at balang araw ay magiging champion. Nagpaalam ako sa kanila bago kami lumabas ni Jake. Sige anak, magbilyar muna kayo ni Jake at turuan mo siya maglaro saad pa ni tatay. Paglabas namin ay tahimik lang din si Jake. Wala kaming mapag-uusapan kung hindi ako magsasalita at di ko siya kakausapin. Marunong ka ba magbilyar? Tanong ko dito. Marunong din naman pero hindi ako magaling tulad mo, sagot niya. Napatawa lang ako sa sinabi niya. Naku, hindi pa ako magaling dahil kwento lang ni tatay yun, saad ko. Alam ko kasi nadidinig niya ang mga pagbibida ni tatay sa akin. Marunong ka pala, edi laro na lang tayo para di ka mainip. Tumango lang ito. Ako ang nag-set ng bola, 9 balls ang laro namin. Habang naglalaro ay pansin ko na may tira din si Jake. Meaning ay matibay din ang tira niya. Hindi basta player lang, para bang batak na sa laro. Magamat natatalo ko siya ay halata ko naman na hindi pa niya siniseryoso ang laro. Para bang talagang naglilibang lang. May tumbok ka pala saad ko dito. Sakto lang. May bilyaran kasi sa bahay namin sa Amerika At yun lang ang libangan ko sad nito. Pero totoo Jake, matibay ang tumbok mo. Baka nga pag sineryoso mo ay pahirapan mo pa ako Samantalang batak na ako sa mga money game dito sa atin. Ikaw libangan mo lang yan sa bahay niyo? Mas magaling ka pa din, Lenlen, sagot kasabay ng isang tipid pero magandang ngiti. Lalo na tuloy akong kinilig dahil dun. Hindi lang pala gwapo si Jake, magaling din tumumbok. Nakatatlong laro kami at 3-0 ang score. Ako ang nanalo pero hindi ko feel na panalo ako. Alam ko kasing hindi pa yun ang laro ni Jake. Alam kong hindi lang yun ang tumbok niya. Bagamat sinabi niya na libangan niya lang sa Amerika ang bilyar ay alam kong may ibubuga siya. Matapos maglaro ay nagkwentuhan na lang kami ni Jake. At dahil na nga din siguro na porma at kilos lalaki ako, ay naging palagay siya nakausap ako, naging palagay kami sa isa't isa ni Jake. Hating gabi na nang matapos ang inuman nila tatay. Nagpaalam na sila ni Ninong June Ninang Milet, ngunit naiwan sa bahay si Jake. Papa Torjak. Hindi nila isinama si Jake. Ang sabi ni tatay ay ihinabilin daw muna ito sa kanya dahil may mga importanteng asikasuhin ang mag-asawa
Malayo daw ang mga kamag-anak nila at kay tatay lang siya magiging panatag na iwan si Jake. 1 hanggang 2 linggo na mag-estay sa amin si Jake. Depende pa kung mapapadali o mapapatagal sila Ninong June. Sa makatwid ay 2 weeks kong makakasama si Jake, ang lalaking babago sa pagkakakilala sa akin ng mga tao sa paligid ko. Tamang-tama at summer vacation na noon. Kaya hindi din maiinip si Jake dahil may makakasama at makakausap siya lagi habang nasa bahay siya. Kinabukasan ay maaga ako sa bilyaran at dahil nga bakasyon ay madaming player, inaya ko doon na mag-almusal si Jake. Alam kong hindi siya sanay sa ganun. Simpleng almusal na kape at pandesal lang habang nanonood sa mga nagbibilyar. Lanlan mukhang dayo yung kasama mo matibay pa yan. Tanong ni Alfie. Isang kababata din na bilyarista at may mabigat din na tumbok. Lumalaban din ito sa mga money game at ang totoo ay halos parehas lang din kami ng tumbok. Mas madalas nga lang akong mailaban sa mga dayo dahil na din may manager ako. At yun nga ay ang tatay ko. Oo naman tol, matibay to, baka nga pahirapan ka. Ito ang kumpiyansa kong sagot. Ganun subukan nga natin, sagot ni Alfie. Tumingin ako kay Jake. Ano Jake ikasahan natin, tanong ko. Nakakahiya mukhang magaling yan sad ni Jake. Di subukan muna natin sa friendly game. Wala mo ng pusta, libang lang muna saad ko. Wala namang kaso sa akin ang pusta. Kaso ay nakakahiya naman sa'yo kung matalo ako. Baka mag-expect ka. Ay naku, ikaw talaga Jake, mahiyain ka pa din. Ubusin mo na nga yung kape mo at nang masimulan na ang laban nyo. Huwag kang mag-alala, matalo manalo sa'yo, ako ang nakangiting saad ko dito. Tumangulang ito sabay higop ng kape. Matapos ay pinaset ko na ang bola. Gaya ng laro namin ni Jake ay 9 balls din ang laro nila. Naglaban sila at natalo si Jake. Gaya ng inaasahan ay todo yabang na naman itong si Alfie. Akala ko ba matibay Lenlen? Paano kami magpupustahan yan baka mas lalong kabahan yan pag may karga na. Ang maangas na saad pa nito. Bumulong sa akin si Jake. Sabihin mo kargahan na namin saad nito. Sigurado ka ba Jake? Magkano naman? Kung magkano ang kaya nila sagot nito. Tol, magkano ang kaya nyo? Tanong ko kay Alfie. Nag-usap-usap ang mga tropa ni Alfie at nakaipon sila ng 5K. Kaya nyo ba 5K muna, tanong ni Alfie. Muli ay tumingin ako kay Jake. Tumango lang ito, tanda ng pagsangayon. Naikasa ang laban. Race to 5 lang. Sakto naman na magsisimula na ang laban ay lumabas ng bahay si tatay. May dala itong tasa ng kape. O anak, bakit si Jake ang lumalaban at hindi ikaw? Nadinig ko 5K ang pusta Opo tay, si Jake ang gusto kalaban ni Alfie Jake, sigurado ka ba dyan? May pagdududang tanong ni tatay. Opo Tito Jun, sagot ni Jake. Yun kasi ang tawag niya kay tatay, Tito Jun. Nagsimula ang laban at sa unang round pa lang ay talo agad si Jake. 1-0 ang score.